Hello guys, kumusta kayo? For today's pick a card, ang topic natin ay kung ano yung intention nila sa'yo. Pwede ito sa romantic relationship, pwede rin sa friendship, or sa mga nanliligaw pa lang, or kung yung person ninyo mismo, pwede rin. So, pili na kayo, group 1, group 2, group 3. Mag-start tayo kay group 1. Group 1. Ito ay feeling ko nanliligaw. Meron siyang gustong ibigay sa'yo. Pero tingnan muna natin siya. Kilalanin natin siya. Sino tong tao na to? Sino tong tao na to? Itong tao na to, humingi ng tulong to sa'yo. Sa past. Dahil nakaranas siya ng disappointment, broken-hearted, or meron siyang mabigat na, mostly, disappointment na naramdaman ko eh. Naririnig ko ngayon, hindi siya makapaniwala. So, ito siya. Pero itong tao na to, sa past, or pwedeng recent past, makikilala mo siya as, parang sa physical na aspeto, mukha siyang mayabang, ganyan. So, dahil yun, sa sobrang confident na quality niya. Pero deep inside, itong tao na to, soft-hearted. And mahilig tong mag-daydream itong tao na to. So, ano ba yung intention niya sa'yo? O sino man tong person na to sa buhay mo? So, ang intention niya sa'yo, kung sino man siya ha, since ito naman yung kinukuha natin talaga, nagde-decide siya kung magle-let go na ba siya, pero confused pa rin siya eh. So, yung iba sa inyo, possible na in a relationship kayo nito. Dati ninyong kaibigan or dating kakilala na nanligaw sa inyo at naging in a relationship kayo. Pwede rin na ganun. Kayo na yung bahalang mag-apply sa sitwasyon nyo. Basta sa ngayon, ang nararamdaman ko dito, nandun siya sa stage na nagde-decide siya kung gusto niya mag-walk away, pero confused pa siya. Dahil hindi pa niya ma-figure out kung ano ba talaga yung reason sa sarili niya ha, deep inside this person, kung ano ba talaga yung nararamdaman niya. Tingnan pa natin. Yung iba sa inyo, asawa nyo to. Or nasa long-term commitment kayo. Itong person na to, gusto na niyang tapusin yung kung anumang commitment na meron sa'yo. Sa inyong dalawa, na namamagitan sa inyong dalawa. Ang gusto na lang niya ituloy kung meron kayong anak, yung support para sa anak, yun yung gusto na lang nito. And help, kung meron mang help na kailangan ka, or kung may anak nga kayo, yun na lang yung gusto niyang i-provide. Pero kung anumang commitment between you guys, yun balak na niyang i-end. Pero meron akong ibang nasisense na sitwasyon na hindi naman ito totally i-end. Yung sa ibang nanonood dyan sa inyo. Kung hindi, kung may pinagdaanan man kayo na heartbreak sa sitwasyon ninyo, sa relationship ninyo, yun yung gusto nung matapos nitong person na to. Kung may mga struggles kayong pinagdaanan, problema, ang gusto nitong person na to, healing. Gusto niya ng healing, gusto niya ng peace.
So, tingnan natin. Advice sa'yo. Advice para sa'yo. Ina-advise sa'yo ng taro na ipagpatuloy mo lang yung pagiging curious mo about life. Huwag kang matakot na mag-explore or gawin kung ano talaga yung gusto mo rin. Huwag kang matakot na mag-start anew. Pag-aralan mo mabuti yung mga steps na gagawin mo kung magsisimula ka ng bagong buhay. And sundin mo kung ano talaga yung passion mo. So yan. Thank you for watching Group 1. Kung gusto mo ng private reading, message mo lang ako. Hello Group 2. Welcome sa reading mo. Okay, itong tao na to, possible na pwedeng in a relationship kayo. Friends, or bagong kakilala na nanliligaw pa lang, or kung sino man na lumalapit sa'yo ngayon. Tingnan natin kung sino ba siya. Kilalanin muna natin siya. Itong tao na to, may pagka matalas magsalita, pero assertive siya. Cooperative siya. Collaborative. Itong tao na to, may pinagdaanan to na mabigat sa past, na pilit na niya or tinatry na niyang i-let go. Kahit na, parang kahit na marami siyang pinagdaraanan sa buhay niya, napaka-professional ng tao na to. So, kung sino siya, tignan natin yung intention niya sa'yo. Or itong tao na to may gustong gawin na project kasama ka. Intention nito. Intention ng person na to. Ang person na to, gusto ko niyang tulungan sa pinagdaraanan mo ngayon. Gusto niyang tulungan ka na ibaba mo yung walls na kinreate mo para makapasok siya. Para makipag-cooperate ka sa kanya. Tinutulungan ka niya. Gusto ka niyang tulungan kung paano yung mga strategies or paraan kung paano mo i-handle yung problema mo. Anong intention nitong tao na to? Oops, dalawa sumama. Queen of Swords, Page of Pentacles, and Temperance. Oo nga, ang gusto nitong taong na to, slowly, na maging open ka. Kasi masyado ka yatang guarded pagdating sa emotions mo. Kasi marami kang takot na nararamdaman. Galing dun sa kung ano man pinagdaanan mo sa past. Yung person na to, gusto niyang maging open ka sa communication. Kasi meron ka mga bagay na ayaw sabihin sa kanya. Or hindi ka willing or open makipag-communicate. Gusto niya dahan-dahan maturuan ka niya na magtiwala ulit. At mailabas mo ulit kung ano yung natural na pagtitiwala mo sa tao. Hindi nanggagaling sa takot or yung pagiging closed off mo sa tao. Gusto niya kasi maging open ka sa possibilities. So, anong advice para sa'yo? Nine of Swords.
King of Cups. Advice para sa'yo, more self-love pa. And huwag ka mag-hesitate na gawin kung ano yung mga interest mo sa buhay. Kasi nakikita nitong tao na to yung potential mo. Kaya siguro gusto kanya turuan na maging open dahil malaki yung potential mo. So, tinuturuan ka or ina-advise ka ng taro na mahalin mo yung sarili mo. Alamin mo kung ano talaga yung mga gusto mo. Meron kang leadership quality. And itong pag-overthink mo about sa kung ano man yung mga pinagdaraanan mo or kung ano man yung problema mo. Marirelease mo yan kapag unti-unti mo minahal yung sarili mo. So, thank you group 2 kung gusto mo ng private reading. I-message mo lang ako. Group 3, welcome sa reading mo. Ang tao na to, pwedeng nanliligaw sa'yo, friend, or in a relationship kayo. Or kung sino man tao na nakilala mo ngayon, tingnan natin kung anong interest or intention. Ano ang intention nila sa'yo? Intention ni person sa'yo. Kilalanin muna natin siya. Six of Pentacles, Four of Swords, Five of Swords. Itong tao na to, sa ngayon, baka hindi ka aware, meron siyang pinagdaraanan na illness, problema sa health niya. Nilalaban niya yung sarili niya sa health, something na ganun, may nilalaban siyang sakit. And yung iba naman sa inyo, ito emotionally detached na tao. Matulungin siya. Nasisense ko dito yung may pagka-matured or old soul na klase ng tao. Mapagmahal siya sa tao, kahit sino. Open siya. Nararamdaman ko pa dito, marami na siyang battles na pinagdaanan sa buhay niya. So, marami siyang wisdom na pwedeng i-share. Pero sa ngayon, baka nasa energy siya na gusto niya magpahinga. Pero at the same time, nagbibigay pa rin siya ng tulong. Hindi ko alam kung through online or ewan. Basta nararamdaman ko na may tinutulungan pa rin siya. So, ano yung intention nitong tao na to sa'yo? Itong tao na to, oo nga, kahit na marami siyang pinagdaraanan na problema, ang intention niya, tulungan ka niya na get over or matulungan ka niya na maalis yung anxiety mo and yung madamayan ka niya sa loss na nararamdaman mo kung dumaan ka man sa grief, sa betrayal. Kasi dito nagkaka-anxiety ka eh. Nag-overthink ka. Gusto ko niyang tulungan na i-handle, kung paano i-handle yan. May pinagdaraanan pa bang loss? May nasisense ako sa inyo na nawala ng pera. Nawala ng mahal sa buhay. Fraud. May naka-experience ng fraud. So, ang intention niya, gusto kanyang i-guide or tulungan na ma-overcome mo yung mga hesitations mo. Mostly hesitations na naririnig ko ngayon. Ang dami mo ring tinatago na galit. And dahil doon, madali kang
kumbaga, magbitaw ng judgment sa ibang tao. So, nagagawa mo rin yun sa sarili mo na hindi mo napapansin. So, gusto ko niyang tulungan kung paano makakaalis sa ganitong mindset. Pero sa ngayon ang nararamdaman niya, parang hindi mo na-absorb kung ano man yun. Yung iba sa inyo na sense ko, na hindi pa kayo umaabot sa ganitong stage na natulungan ka na niya. Andun pa lang yung intention na tulungan ka. Kung sa mga nakaka-experience naman na ongoing na tong sitwasyon, gusto nila kayong turuan na hindi maging judgmental pagdating sa sarili nyo. Ano yung advice ng tarot para sa iyo ngayon? Gusto niyang unang tarot, ina-advise kayo. Ang advice ng tarot, ikaw mag-decide ka kung saan mo i-invest yung time mo, yung energy mo overall, emotions mo. Ina-advise din ng tarot na protektahan mo. Protektahan mo sa ngayon yung emotions mo. Ina-advise rin na habaan mo pa yung pasensya mo pagdating sa sariling healing mo, sa self-healing na ginagawa mo. And kung tungkol naman to sa pera, magtiwala ka lang na maibabalik sa'yo yung loss na nawala. Nasisense ko dito na universe yung magbabalik nun. Kumbaga, hayaan mo na tadhana. Magtiwala ka sa universe, sa tadhana, na maibabalik sa'yo yun. Kung ano man yung mga loss na nawala. Okay, maraming salamat Group 3. Kung gusto mo ng private reading, i-message mo lang ako.